Ready ka na ba? Oo, ready na ako. Mr. Lael, kinalulungkot kong sabihin pero wala na talagang pag-asa. Tanggapin mo na lang siguro yung katotohanan. Pero yung nasasuggest ko, ilipat mo na lang siguro lahat ng pagmamayari mo sa nag-iisa mong anak para mas mapabuti pa. Alam mo, Dok, hindi mangyayari yan. Sa sobrang tigas ng ulo ng aking anak, hindi ko pwedeng pagkatiwala sa kanya ang lahat ng aking ari-arian. At bakit hindi? Di ba anak mo rin ako? Ako ang uniko iyo mo. At saka, narinig ko kanina, may taning na yung buhay mo. Wala kang pakialam dito. Kahit anong gawin ko sa pera ko, wala kang magagawa. Dad, hindi mo naman madadala sa hukay ang pera mo eh. Ganun talaga. Wala kang pakialam sa desisyon ko. Mas mabuti pang mabigay ko na lang ito sa mga kawang gawa kaysa waldasin mo! Sige, suluhin mo yung pera mo. Buisit. Luwag ka! Ayun na nga, babe. Mukhang mapupurnada ata yung pinangako sa yung diamond ring. Ano ba naman yan? Di ba, kaya lang naman ako nag-i-stay sa'yo kasi sabi mo, bibigyan mo ako ng diamond ring. Ayun na nga, babe. Problema nga eh. Ayaw pa ibigay sa akin yung mana ko. Wait lang. May naisip ako. Gusto mo tulungan kita? Ano yun? Paano kung pakasalan ko na lang kaya yung daddy mo? Legal yun. Di bali, mapupunta sa akin lahat ng kayamanan niya. At nategi na siya. Di ba? Paano yun? Kung papakasal mo yung daddy ko, ang tawag ko sa'yo, mami? Mommy, kapag nandyan ang daddy mo. Tapos kapag wala yung daddy mo, honey. Di ba? Mukhang magandang idea nga yun, babe. Kapag nategi yung daddy mo, magiging buhay reyna at hari na tayo. Ang ganda ng idea ko. Di ba, honey? Tito, baka gusto niyo pong kumain muna. Oh, Rachel, bakit nandito ka? Nasa kwarto po kasi si JM eh. Nag-away ba kayo? Opo, lagi naman po kaming ganito. Lagi po siyang cold sa akin. Medyo masama nga po lahat ng trato sa akin ng anak niya eh. Sinasabi ko na nga ba eh. Buti napapagtsagaan mo yan, ano? Buti pa kayo, no? Mukhang ang bait-bait nyo. Mukhang maalaga pa kayo. Baka gusto mo akong subukan, ha? Pwede ba? Gusto mo akong alagaan? Pwede. Gusto mong pakainin na kita? JM, kaya kita pinatawag, may gusto akong sabihin sa'yo. Ano yun, Dad? Napaka-importante nito. Papalam ko sa'yo na kakasal na kami ni Rachel. Ganun ba, Dad? Sige, okay lang, Dad. Mukhang kayo naman talaga tinadhana ni Rachel. Di ka ba magagalit or ano? Hindi, Dad. Importante makita lang ito masaya. Okay na ako. Alam mo naman, masayang-masaya ako, pero pasensya ka na, ha? Ano ka ba, Dad? Okay lang. Hindi ko naman maibigay yung mga gusto ni Rachel. Paano, Dad? Alis mo na ako. Sige.
Ano, ready ka na ba? Oo, ready na ako. Nga pala sir, ayon sa autopsy report, sa kasamaang palad, nagtatalik yung mag-asawa. Naglaki yung maselang parte ng katawan nila. Yun yung dahilan ng ikinamatay ng babae. At sir, kung maaari, sumunod kayo sa amin sa presinto para sa questioning ng tatay nyo. Sige, sir. Sunod na lang po ako. Sige sir, hintayin namin kayo doon. JM, condolence. Kinalulungkot ko yung nangyari. Dok, ba't ganun? Di ba yung daddy ko yung may tali? Bakit yung girlfriend ko pa yung namatay? JM, wala naman ako sinabing may taning ang papa mo. Hindi, Dok. Rinig na rinig ko yung usapan niyo, Dok. Di ba sabi mo pa nga, may taning na yung daddy ko? JM, kinalulungkot ko pero parang mali ka yata ng pagkakaintindi sa nangyari. Ang totoo ko sinabi sa papa mo, Dok, wala na ba talagang pag-asa? Kailangan ko na magmamana ng aking kayamanan. Mr. Dael, kinalulungkot ko sabihin sa'yo, nakailang ulit na tayo ng lab test. Ginawa na rin natin lahat. Pero napakababa talaga ng sperm count mo. I suggest, siguro, pamana mo na lang lahat ng ari-arian mo at yaman sa iyong anak. JM, pasensya ka na. Nawalan ka na ng mana. Nawala pa yung kasintahan mo. Pakatatag ka. Alam nyo ba na ang paborito nyong Aguila Gourmet Meats ay nandito na sa Dubai at mabibili lang ito sa lahat ng West Zone supermarkets. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!